Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para parangalan ng tao. Tandaan ninyo, maliban mahulog sa lupa ang bultin ng trigo at mamatay, manatili ito na isa. Ngunit kung hindi mamatay, ito ay mamumunga. Kung mamatay, ito ay mamumunga ng marami. Ang tao labis na napapahalaga sa kanyang buhay ay kung nandito ang asawa niya, mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan niya. Tayo lang dito sa hapon ito, condolences po. Siya po ay pumanaw. Sabi ko kanina, tayo po ay nilito upang magpaalam sa kanya at upang magdasal sa kanyang kaluluwa upang siya po ay pumasok sa kabilang buhay. Ang kabutihan ng tao ay sumusunod sa kanya hanggang sa kamatayan. Maraming mga tao na mamatay sa mundo ito, pero depende kung sino ang tao sa atin. May mga namamatay pero konting tao nakikilibing. Depende. Pero kung mabuti ang tao, maraming tao kung isang gusto makilibing sa kanya. Siya po ay nabuhay na mabuti. Kaya sabi ko, ang kabutihan ng tao ay sumusunod sa kanya hanggang sa libingan. At ito po ay nakikita natin ngayon sa hapon na ito. Kaya siya po ay pumanaw, si Agripina. Ang daming tao na dito upang makilibing. Dahil siya po ay maraming tao sa atin. At sabi nila din, ang pananampalataya ay hindi basta pananampalataya, kundi pananatili sa pananampalataya. At ganun din ang pamamahal ay hindi basta pamamahal, kundi pananatili sa pamamahal. Siya po ay nananatili sa pamamahal sa kanyang Diyos lumikha. At kanyang pananampalataya, siya po ay nananatili sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya wala tayong duda na siya po ay sa kabilang buhay, siya po ay sa langit. Siya po ay nananatili sa kanyang pananampalataya. Ito po ay buhay natin at paalaala din sa atin. Mananatili po tayo sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwang tao. At ganoon din sa ating pananampalataya. Manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos natin lumikha. Kamatayan, ito po ay realidad sa buhay. Kahit sino, lahat po tayo ay dapat mamatay at hindi natin alam kung kailan. Kaya ang punto din dito, maghanda po tayo. Mamuhay po tayo na maayos. Hindi basta buhay, kundi mabuting pamumuhay. Isang tao, kaibigan ko kahapon, doon sa Tagusaw, diyan mayaman, may tindahan. Nagkwento kami, sabi niya siya po ay may sakit, may kansa. At sabi niya, Father, handa ka mamatay. Tsaka ang ginawa niya, handa kanyang kabaong. Sabi niya, sa kwarta ko niya ng kabaong ko. Sabi niya, Father, ito buhay natin sa mundo. Ang Diyos ay may-ari ng buhay. Ito buhay, ito. Handa ako mamatay. Nahirapan ako dito para ako na tulog ako dito. Masakit, pero handa ako mamatay. Anytime, bahala ang Diyos. At ito po ay mabuti sa atin. Tayo po lahat, kahit ayaw natin, tayo po ay mga kandidato ng kamatayan. Pero sana sa ating buhay ang unang-una, maging baka Diyos pagmamahal
natin ang ating pananampalataya. Kahit anong sitwasyon, pagsubok, mga problema, magulo kung isa ang mundo natin, pero dyan tayo sa Diyos, ating lumikha. At manindi po tayo, makatao. Ang mga kaibigan natin sa buhay ay tao, buhay. Mga kapamilya natin, uunayan natin sa pamilya, mag-asawa, mga anak, mga kamag-anak, buhay natin. Mga kabarangay, kamunisipyo, buhay natin, maging maka-Diyos at makatao. Kamatayan, ito po ay nilari din natin. Ang nais ng Diyos ay tayo po ay mag-isa po tayo at nag-iisa po tayo sa pagdaliw ng buhay. Kapag po tayo ay nabubuhay, nakakaisa po tayo. Kasi buhay natin tayo po ay buhay dito maliban sa Kanya. Kaya nagtitipon-tipon po tayo una dahil sa pagdiliw ng buhay. Maraming mga okasyon para sa pagdiliw ng buhay. At nagtitipon-tipon tayo kumisan dahil sa kamatayan. Halimbawa ngayon, kasi isa sa ating mga kaibigan ay pumanaw. Kaya narito po tayo dahil sa Kanya. Kasi ang dignidad ng buhay ay mahalaga. Maraming salamat sa inyo sa pag-alaga ninyo kay Agripina. Sana siya po ay natutuwa. Kasi ang kanyang pananampalataya ay ibig sabihin, sayangan pananampalataya ng tao kung sa libingan niya, sa libing, walang misa, walang nagdarasal sa kanya, pero ngayon maganda ang inyong paghahanda, magpaalam at magdasal sa kanya. Kasi kahit siya po ay namatay, siya po ay nananatili sa inyong mga puso. Siya po ay minamahal ninyo at siya din nagmahal siya sa inyo, naglingkod siya sa inyo, nag-alaga siya sa inyo. Kaya maraming salamat din sa Kanya, sa Kanyang pagsisikap para ang ibang tao ay masaya. Pagsisikap para mga anak niya ay matagumpay. Kasi ito po ay nais ng tunay na nanay, bawat mama, nanay, may sila ay sana mga anak nila ay matagumpay. Kung isa nahirapan sila, mga nanay, mga magulang, dahil sa kanilang mga anak. Kasi masaya sila kapag mga anak ay tagumpay sa buhay. Kaya sana, para tuloy-tuloy ang kasiyahan ng mama ninyo sa kalangitan, mamuhay po kayo ng mga ayos. Huwag ninyo malimutan ang mga sinabi niya sa inyo. Mga mabubuting salita, yung mga salita na naka-encourage sa inyo, ano sinabi niya sa inyo bago siya namatay. Mga anak, mamuhay po kayo ng maayos. Mag-isa kayo. Huwag kayo mag-away. Tulungan ninyo sa isa't isa. Kayo po ay mga kapatid, mga kapamilya. At tingnan ninyo ang buhay niya. Kilala ninyo siya. Hindi isang tao na masipag, nag-alay ng kanyang buhay para sa inyo. Yung po ay tunay na pamumuhay. Matuto po tayo galing sa Kanya. At siya po ay umaasa sa Diyos. Pero din sa ating pag-asa. Kilala ninyo siya. Mama ninyo, minamahal ninyo. Pero unang-una, siya po ay minamahal ng Diyos, ang Kanyang Diyos lumikha. Dahil tayo po ay galing sa Diyos at tayo po ay bumabalik sa Kanya. Ito po ay proseso ng buhay. Kaya maghanap po tayo. At nakaisap po tayo, baka hindi lahat po tayo Katoliko. Posible. Walang problema yan. Kasi ang buhay ay buhay. Kung Katoliko ka, anong sekta mo, Muslim ka, buhay ay buhay. Dignidad ng buhay. Tayo po ay unang-una ay tao. Bago ka maging Katoliko, ikaw ay naging tao. Bago ka mo naging sa ibang sekta, Baptist, ikaw ay naging tao. Kaya unang-una tayo po ay mga tao. Kaya po tayo ay nandito upang alam sa Kanya. At huli po, walang tao na perfecto sa mundo na ito. Lahat po tayo may pagkukulang,
may mga kahinaan, hindi natin alam. Kaya manalangin po tayo sa Kanya na siya po ay maging malinis sa Diyos. Para siya po ay maging banal. Pero sino po tayo maghukom? Wala tayong karapatan upang maghukom. Ang buhay ay sa Diyos. Siya po ay maghukom. Kaya siya po ay Diyos maawin, Diyos ng grasya at mapapamahal. Kaya maniwala po tayo ng kanyang kaluluwa ay sa langit kami ang buhay sa kanyang Diyos lumikha. Magsita. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. upang ang lahat ng humilay ng may pag-asa sa muling